Isang pirasong papel ang nagpabagsak sa aking mundo. Habang suot ko ang relo na nagkakahalaga ng milyong piso, ang aking mga magulang pala ay namamatay sa gutom dahil sa kasalanan ng babaeng pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Yesadora, hayop ka. Akala ko ba ay inaalagaan mo sila? Bakit lugaw na hinaluan ng asin ang huling hapunan ni nanay? Bakit takot ang nakikita ko sa mga mata ni tatay nang makita ako? Akala nila, tinalikuran ko na sila. Pero simula ngayon, sisiguraduhin kong mararamdaman mo ang bawat patak ng luha nila sa impyernong ibabalik ko sa'yo. Handa ka na bang mawala ang lahat, Yesadora? O uunahin ko ang paglalantad na iyong mabahong sikreto? Huwag niyo na kaming guguluhin. Ang sabi ni Arnel, patay na kayo para sa kanya. Nakakahiya kayong maging magulang, kaya mamatay na lang kayo sa gutom. Huwag lang siyang madungisan ng dumi ninyo. Ang boses na iyon ni Isadora na nanggagaling sa kabilang linya ng telpono ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng hapong iyon. Sa kabilang dulo, tanging mahinang hikbi at paghingi ng paumanhin ang maririnig mula kay Nanay Pilar. Ang bawat salita ay punong-puno ng lason, malamig, at walang bahid ng awa. Sa labas ng munting bakod na gawa sa kawayan, nakatayo si Arnel Dalisay. Hawak niya ang isang malaking kahon ng mamahaling cake at isang bungkos ng mga sariwang bulaklak. Balak sana niyang sorpresahin ang kanyang mga magulang para sa kaarawan ni Nanay Pilar. Nakasuot siya ng mamahaling barong, handa na sanang yakapin ang mga taong pinagkakautangan niya ng buhay. Ngunit ang boses ng kanyang asawa, ang babaeng pinagkakatiwalaan niya ng kanyang mga padala buwan-buwan, ang mismong boses na narinig niyang bumubura sa kanyang pagkatao sa harap ng kanyang sariling ina. Nanigas ang buong katawan ni Arnel. Ang sikat ng araw sa Quezon na dati ay nagbibigay sa kanya ng init ng pag-asa, ngayon ay tila nanunuyo sa kanyang balat. Ang kahon ng cake na binili niya sa pinakasikat na panaderya sa Maynila ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga kamay. Walang ingay itong lumapag sa tuyong lupa. Ang magandang dekorasyon nito ay agad na nasira at nabahiran ng alikabok tulad ng kanyang puso na sa sandaling iyon ay nadurog ng pino. Hindi siya makahinga. Tila may malaking bato na nakabara sa kanyang lalamunan habang pinagmamasdan niya ang kanyang kinalakihang tahanan. Ngunit wala na ang bahay na ipinagawa niya raw ayon sa mga larawang ipinapakita ni Isadora sa kanya. Ang nakatayo sa harap niya ay isang dampa, isang barong-barong na tagpi-tagpi ang bubong ng kalawanging yero at mga lumang sako. Ang pader ay gawa sa marupok na kahoy na tila anumang oras ay bibigay na sa ihip ng hangin. Dahan-dahan siyang sumilip sa pagitan ng mga siwang ng dingding. Doon, nakita niya si Nanay Pilar. Ang kanyang ina na sa alaala niya ay laging maayos at masigla, ngayon ay tila isang anino na lamang. Napakapayat nito. Ang mga buto sa balikat ay bakas na bakas sa ilalim ng kupas at punit-punit na duster. Nakaluhod ang matanda sa sahig. Pilit na pinupulot ang ilang butil ng bigas na nahulog sa lupa, habang ang mga luha ay patuloy na pumapatak sa kanyang kulubot na pisingi. Patawad, Arnel. Patawad kung naging pabigat kami ng tatay mo. Ang bulong ng matanda sa hangin, tila kinakausap ang anak na akala niya ay tuluyan na siyang kinalimutan. Ang bawat hikbi ni Nanay Pilar ay parang karayom na unti-unting itinutusok sa puso ni Arnel. Ang sakit ay hindi mailarawan. Ito ay isang uri ng hapdi na gumagapang mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang mga kalamnan, nagpapahina sa kanyang mga tuhod. Ang lahat ng perang pinaghirapan niya sa Maynila, ang lahat ng sakripisyo niya bilang isang matagumpay na negosyante, saan napunta? Saan napunta ang lahat ng pangako ni Isadora na maayos ang lahat sa probinsya? Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang mundong binuo niya sa loob ng maraming taon sa ibabaw ng tagumpay at yaman ay gumuho sa isang iglap. Ang katotohanan ay mas mapait pa sa amoy ng tuyong lupa at amag sa paligid niya.
Tiningnan niya ang kanyang mamahaling relo, isang simbolo ng kanyang katayuan sa buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niyang ito ay isang mabigat na tanikala ng kanyang pagiging pabayang anak. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Gaano na ba katagal na nagdurusa ang kanyang mga magulang sa ilalim ng mga kasinungalingan ng kanyang asawa? Gaano karaming gabi ang lumipas na ang tanging kasama nila ay gutom at pangunggulila habang siya ay namumuhay sa karangyaan sa Maynila. Hindi pa siya nakakapasok sa loob, ngunit ang bigat ng kasalanang pasa niya ay tila sapat na upang ibaon siya sa lupa. Tumalikod siya sandali, sumandal sa puno ng niyog na malapit sa bakod at pilit na kinalma ang kanyang nangiinig na hininga. Ngunit sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, ang boses ni Isadora at ang imahe ng nagugutom niyang ina ay nagsasagupaan sa kanyang diwa. Paano ko haharapin ang mga taong itinaya ang lahat para sa akin kung ang sarili kong asawa ang naging dahilan ng kanilang unti-unting pagkamatay? Nang muli niyang tignan ang dampa, isang mahinang ubo ang narinig niya mula sa loob. Isang ubong tuyo at galing sa mahinang dibdib ni Tatay Nestor. Kasabay nito, ang tunog ng isang sasakyang humihinto sa hindi kalayuan. Isang itim na sasakyan na pamilyar sa kanya at ang pagbaba ng isang taong hindi niya inaasang makikita sa liblib na lugar na ito. Huwag po, Arnel. Huwag po kayong magalit. Paalis na kami, pangako. Hindi na kami magiging mansa sa malinis mong pangalan. Ang mga salitang iyon mula kay Nanay Pilar ay mas masakit pa sa sampal. Nang humakbang si Arnel papasok sa munting dampa, hindi yakap ang sumalubong sa kanya, kundi ang panginginig ng matanda at ang pilit na pagtatago nito sa likod ng isang lumang aparador na halos wala ng pinto. Ang boses ng kanyang ina ay puno ng takot. Tila ba ang sarili niyang anak ay isang malupit na dayuhan na dumarating upang maningil ng utang. Napatigil si Arnel sa gitna ng silid. Ang bawat sulok ng dampa ay sumasalamin sa tindi ng kanilang pagdurusa. Isang banig na butas-butas ang nakalatag sa sahig at sa ibabaw nito ay nakahiga ang kanyang ama, si Tatay Nestor. Ang bawat paghinga ng matanda ay may kasamang huni ng hirap, tila isang sirang plaka na pilit pinatutugtog. Ang amoy ng gamot na hinaluan ng amoy ng luma at mamasa-masang kahoy ay lalong nagpabigat sa dibdib ni Arnel. Nay, ako ito, si Arnel. Bakit po kayo natatakot? Ang boses ni Arnel ay basag, halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan dahil sa tindi ng emosyon. Sinubukan niyang lumapit at hawakan ang kamay ng ina, ngunit mabilis na umatras si Nanay Pilar. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot. Tila hindi makapaniwala na ang lalaking nasa harap niya ay ang anak na pinangarap niyang makitang muli. Sabi ni Isadora. Sabi niya ayaw mo na kaming makita. Sabi niya nagpapadala ka raw ng mga tao rito para paalisin kami dahil nakakahiya raw na may mga magulang kang ganito kahirap. Ang nangangatog na paliwanag ni Nanay Pilar. Patawad anak. Sinubukan naping wag kang ipahiya pero wala na kaming matuluyan. Ang lupang binenta namin para sa pag-aaral mo sa Maynila, iyon na lang ang huling kayamanan namin. Ang bawat salitang binitawan ng ina ay tila isang kutsilyo na unti-unting hinihiwa ang pagkatao ni Arnel. Ang gaslighting ni Isadora ay hindi lamang pala hanggang sa mga sulat at tawag. Ginawa nitong halimaw ang tingin ng mga magulang niya sa kanya. Habang siya ay nanpapakasasa sa stake at mamahaling alak sa Manila, ang kanyang ina ay nabubuhay sa takot na baka sa bawat pagkatok sa pinto ay ang utos ng sariling anak na itaboy sila sa kalsada. Lumuhod si Arnel sa maruming sahig. Hindi alintana ang kanyang mamahaling barong na nababahira na ng alikabok at dumi. Nay, kasinungalingan ang lahat ng yon. Hindi ko kailanman magagawa iyon sa inyo. Buwan-buwan akong nagpapadala ng pera para sa inyo. Nasaan ang mga pinadala ko? Tumingin si Nanay Pilar sa kanya nang may halong pagkalito at pait.
Isang mapait na ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi bago siya muling humikbi. Anong pera, Arnel? Ang tanging natatanggap namin ay ang mga sulat ni Isadora na nagsasabing, "Huwag na kaming aasa sa'yo dahil may sarili ka ng pamilya at kinalimutan mo na ang pinanggalingan mo." Sabi niya, ang huling 5,000 pinadala mo noong nakaraang taon ay para raw sa pamburol namin kapag namatay kami. Naramdaman ni Arnel ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang galit na kanina ay apoy na nagbabaga ay biglang naging yelo na nanunuot sa kanyang mga buto. Hindi lamang pera ang ninakaw ni Isadora. Ninakaw nito ang danggal ng kanyang mga magulang at ang pagkakataon niyang maging isang mabuting anak. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan sa loob ng dampa ay nabasag ng tunog ng mabibigat na hakbang sa labas. Ang pintong kawayan ay marahas na itinulak mula sa labas na lumikha ng isang nakakairitang ingay habang ito ay sumasabit sa sahig. Isang lalaking may malaking katawan at mayabang na tindig ang pumasok. Ito ay si Boris, ang kapatid ni Isadora na laging inuutusan ng kanyang asawa sa mga maruruming trabaho. May hawak itong isang pirasong papel at isang bote ng alak. Nang makita niya si Nanay Pilar, agad na sumilay ang isang mapang-uyam na ngiti sa kanyang mukha. Hindi napapansin ang presensya ni Arnel na nakatago sa madilim na bahagi ng silid. "Oy, matanda!" sabi ni Isadora, "bakit hindi pa raw kayo lumilikas? Masyado na raw kayong matagal dito. Pirmahan niyo na itong papeles para sa paglilipat ng titulo ng lupang kinatitirikan nito? O gusto niyo bang kaladkarin ko kayo palabas?" Ang boses ni Boris ay puno ng pagkaarogante. Tila ba basura ang kausap niya? Nanlaki ang mga mata ni Nanay Pilar sa takot at muling napakapit sa aparador. Ngunit bago pa man makahakbang si Boris palapit sa matanda, isang kamay ang humawak ng mahigpit sa kanyang balikat. Isang kamay na nanginginig sa matinding poot. Dahan-dahang humarap si Arnel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa nararanasan ng sinuman. Ang pagkagulat sa mukha ni Boris ay panandalian lamang bago ito napalitan ng kaba, ngunit huli na ang lahat. "Sino ang kakaladkarin mo, Boris? Ulitin mo nga ang sinabi mo sa harap ko." Ang malamig na hamon ni Arnel. Sa labas, ang langit sa Quezon ay nagsimulang magdilim. Tila nakikiramay sa bulyaw ng bagyong paparating sa buhay ng mga dalisay. Ngunit ang mas malaking misteryo ay ang dokumentong hawak ni Boris. Isang dokumentong hindi lamang tungkol sa lupa, kundi tungkol sa isang lihim na mas malalim pa sa pagnanakaw ng pera. Nanginginig ang mga kamay ni Boris habang pilit niyang tinatanggal ang mahigpit na pagkakahawak ni Arnel sa kanyang balikat. Ang yabang na kanina ay nakapinta sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng pamumutla at pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang titig ni Arnel ay tila isang haton ng kamatayan, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Arnel? Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba ay nasa isang mahalagang meeting ka sa Makati?" Ang nauutal na tanong ni Boris. Sinubukan niyang itago sa kanyang likuran ang dokumentong hawak. Ngunit mabilis itong hinablot ni Arnel. Bawat salitang nakasulat sa papel ay tila isang lason na lalong nagpabilis sa tibok ng puso ni Arnel. Ito ay isang kasunduan sa paglilipat ng titulo ng maliit na lupang kinatitirikan ng dampa ni Nanay Pilar. Isang lupang, ayon kay Isadora, ay naibenta na raw noon paupang pambayad sa utang ng matatanda. Ang lahat ay isang malaking laro, isang masalimuot na bitag na binuo ng kanyang sariling asawa upang tuluyang ubusin ang dignidad ng kanyang mga magulang. "Lumayas ka rito, Boris. Bago ko pa makalimutan na asawa mo ang kapatid ng babaeng pinakasalan ko." Ang boses ni Arnel ay mahinahon, ngunit may dalang panganib na mas matindi pa sa sigaw. "Sabihin mo kay Isadora, maghanda siya. Dahil ang bawat sentimong ninakaw ninyo, bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni nanay at tatay, ay babayaran ninyo ng may interes." Hindi na naghintay ng pangalawang utos si Boris. Patakbo itong lumabas ng dampa,
muntik pang matumba sa putikan dahil sa pagmamadali. Ang tunog ng mabilis na pagharurot ng kanyang sasakyan ay unti-unting naglaho, iniwan ang isang nakabibinging katahimikan sa loob ng barong-barong. Dahan-dahang lumapit si Arnel kay Nanay Pilar na noon ay nakatulala pa rin. Ang matanda ay tila hindi pa rin makapaniwala na ang kanyang anak ay naroon. Ipinagtatanggol sila. Inakay ni Arnel ang ina paupo sa tabi ng banig ni Tatay Nestor. Doon, sa ilalim ng papag, napansin ni Arnel ang isang lumang lata ng biskwit. Ito ay kalawangin na. Ang mga gilid ay may mga uka na ng panahon, ngunit maingat itong nakatago. Tila ba isa itong banal na relikya? Ano ito, Nay? Tanong ni Arnel habang dahan-dahang kinukuha ang lata. Yan ang aming kayamanan, anak. Mahinang sagot ni Nanay Pilar habang hinahaplos ang tuyot na buhok ni Tatay Nestor. Yan ang mga liham na isinulat namin para sa iyo sa loob ng 5 taon. Sabi ni Yesadora, hindi mo raw gustong makatanggap ng sulat mula sa amin dahil nakakaabala sa trabaho mo. Pero hindi kami tumigil. Sinulat namin ang lahat ng gusto naming sabihin, kahit alam naming hindi mo mababasa. Nang buksan ni Arnel ang lata, ang amoy ng lumang papel at tinta ay agad na sumalubong sa kanya. 12 ng mga sobre ang maayos na nakasalansan. Kinuha niya ang isa na nasa pinakataas. May petsa ito noong nakaraang taon. Ang araw kung kailan halos mamatay si Tatay Nestor dahil sa matinding pulmonya. Sa loob ng sulat, ang sulat kamay ni Nanay Pilar ay nanginginig at hirap basahin. Ngunit ang bawat salita ay tumatagos sa kaluluwa. Arnel, anak ko, sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Huwag kang mag-alala sa amin. Maayos naman kami rito. Ang tatay mo ay medyo inuubo lang, pero kaya naman. Huwag kang maniniwala kung may magsasabi sa iyong kailangan namin ng pera. Ang mahalaga ay masaya ka riyan sa Maynila kasama si Isadora. Pasensya ka na kung minsan ay tumatawag kami. Gusto lang naming marinig ang boses mo kahit sandali lang. Mahal na mahal ka namin, anak. Huwag mo kaming intindihin. Bumagsak ang unang patak ng luha ni Arnel sa papel na nagdulot ng maliit na mansa sa tinta. Nabasa niya ang sumunod na sulat kung saan nagmakaawa ang ina kay Isadora na huwag nang sabihin kay Arnel na wala na silang pambili ng bigas dahil ayaw nilang maging sagabal sa European tour na ipinagmalaki ni Isadora sa kanila. Ang pait ay tila lason na kumalat sa buong katawan ni Arnel. Naalala niya ang bakasyong iyon sa Paris. Isang bakasyong pinilit ni Isadora dahil pagod na raw ito sa trabaho habang ang kanyang mga magulang ay nagtitiis sa lugaw at asin. Nay, bakit hindi niyo sinabi sa akin ang totoo? Hikbi ni Arnel habang nakasubsob sa mga sulat. Dahil ang sabi ni Isadora, kapag nalaman mo raw ang hirap namin, lalo kang magagalit at tuluyan mo kaming itatakwil. Aliwanag ni Nanay Pilar sa pagitan ng kanyang sariling mga luha. Ayaw naming mawala ka sa amin, kahit sa malayo na lang kami nagmamahal. Sa sandaling iyon, ang pagmamahal na nakita ni Arnel sa mga liham ay naging isang matalim na espada na nagtutulak sa kanya patungo sa isang desisyon. Ngunit habang binabasa niya ang huling sulat sa ilalim ng lata, isang piraso ng papel na hindi sobre ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay isang resibo mula sa isang ospital na may nakasulat na pangalan ni Isadora at isang petsa na nagpabago sa lahat ng alam ni Arnel tungkol sa kanyang asawa. Isang lihim na hindi lamang tungkol sa pera o lupa, kundi tungkol sa isang buhay na matagal nang itinago sa kanya. Habang ang ulan ay malakas na humahampas sa bubong ng dampa sa Quezon, ang ingay naman ng tawanan at kalansing ng mga basong kristal ang bumabalot sa isang marangyang hotel sa Makati. Doon, si Isadora ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Suot niya ang isang kulay gintong gown na tila gawa sa mga pangarap, habang ang bawat hiyas sa kanyang leeg ay kumukutitap sa bawat galaw niya. Napakasuwerte mo talaga kay Arnel, Isadora. Bukod sa napakatagumpay ng kumpanya ninyo, napakamapagmahal pa niyang asawa.
ang sabi ng isang sosyalitang kasama niya sa mesa. Isang matamis at mapagkunwaring ngiti ang isinagot ni Isadora. Dahan-dahan niyang ininom ang mamahaling wine, ninanamnam ang lasa ng tagumpay. Siyempre, darling, ang sikreto ng isang masayang pagsasama ay ang pag-aalis ng mga istorbo. Alam mo naman si Arnel, masyadong focus sa trabaho, kaya kailangang ako ang mag-manage ng lahat. Pati na ang mga kamag-anak niya sa probinsya na laging humihingi ng tulong. Sa loob ng kanyang isipan, walang bahid ng pagsisisi si Isadora. Para sa kanya, ang kanyang ginagawa ay isang paraan lamang ng paglilinis. Ang mga magulang ni Arnel para sa kanya ay parang mga lumang kagamitan na kailangang itago sa bodega upang hindi makasira sa dekorasyon ng kanyang marangyang buhay. Ang pera na dapat ay para sa maintenance na gamot ni Tatay Nestor ang ipinambili niya ng limitadong edisyon ng designer bag na nasa tabi niya ngayon. Ngunit ang kanyang kumpiyansa ay biglang nyanig nang maramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone sa loob ng bag. Ang pangalan ni Boris ang lumabas sa screen. Ang kanyang puso ay biglang kumaba. Alam niyang hindi tatawag ang kanyang kapatid maliban kung may problema sa misyon nito sa Quezon. Dahan-dahan siyang lumayo sa karamihan at pumunta sa isang tahimik na hallway ng hotel. Ang tunog ng kanyang high heels sa marmol na sahig ay tila mabilis na tibok ng puso na hindi mapakali. Ano na? Nakuha mo ba ang pirma ng matatanda? Ang bungad niya nang sagutin ang tawag. Ate, may problema tayo. Ang nangangatal na boses ni Boris ang narinig niya. Nandoon si Arnel. Nakita niya ako sa loob ng dampa. Muntik na niya akong patayin sa tingin. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Isadora. Ang kanyang hawak na baso ay muntik ng mahulog. Ang bawat salita ni Boris ay tila isang malakas na kulog na nagpabagsak sa kanyang mundo. Ano? Paanong nangyari iyon? Sabi niya ay may meeting siya hanggang gabi. Boris, sinabi mo ba ang tungkol sa mga sulat? Sinabi mo ba ang tungkol sa perang kinukuha natin? Hindi ko na nagawang magsalita, ate. Natakot ako. Pero nakuha niya ang dokumento sa paglilipat ng lupa. Ang sagot ng kapatid. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Isadora na puno ng kolorete ay tila naging isang maskara ng takot. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng susunod makasinungalingan, isang pamilyar na tunog ng notification ang narinig niya. Isang video message mula kay Arnel. Dahan-dahang binuksan ni Isadora ang video. Ang tumambad sa kanya ay hindi ang galit na mukha ng kanyang asawa, kundi ang madilim na loob ng dampa ni Nanay Pilar. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ubo ng matanda at ang boses ni Arnel na tila galing sa ilalim ng lupa ang lamig. Ang ganda ng party mo riyan, Isadora. Nag-enjoy ka ba sa perang para sana sa buhay ng mga magulang ko? Huwag kang mag-alala. Huwag kang aalis dyan. Hintayin mo ako. Dahil ang regalong ibibigay ko sa'yo sa pagbabalik ko ay ang katotohanang matagal mo nang ibinaon. Ang video ay natapos sa isang imahe ng resibo ng ospital na nahanap ni Arnel sa lata ng biskwit. Ito ay isang resibo ng aborsyon 5 taon na ang nakalilipas. Isang pagbubuntis na ang sabi ni Isadora kay Arnel ay nauwi sa miscarriage habang siya ay nasa business trip. Nang hina ang mga daliri ni Isadora at tuluyang nahulog ang kanyang cellphone sa marmol na sahig. Ang matinis na tunog ng pagkakabagsak nito ay tila hudyat ng pagkawasak ng mundong matagal niyang pinagsikapang buuin. Ang sikreto na buong buhay niyang itinago, ang desisyong sumira sa pangarap na minsang nagbuklod sa kanila, ay wala na sa kanyang kontrol at nasa kaalaman na ng taong pinakanais niyang linlangin. Dahan-dahan siyang humarap sa malaking salamin sa pasilyo. Napatitig siya sa sariling refleksyon, ngunit hindi niya nakita ang dating babaeng puno ng kumpiyansa at paghanga sa sarili. Ang nakaharap niya ngayon ay isang taong kinakain ng takot at pagkabalisa, waring nauubusan na ng mga lugar na mapagtataguan mula sa mga bunga ng kanyang mga naging pasya. Paano niya malulusutan ang isang kasalanang hindi lamang pera ang ninakaw, kundi pati na ang pagkakataong maging isang ama ni Arnel? Akala namin patay ka na, Arnel.
O kung hindi naman, akala namin ay naging halimaw ka na pagdating mo sa Maynila. Kasi ang mga taong pinapadala rito buwan-buwan, ang sabi nila, binabayaran mo raw sila para saktan at takutin ang mga magulang mo para hindi ka na nila maabala. Ang mga salitang iyon mula kay Aling Marites, ang matagal ng kapitbahay ng mga dalisay, ay tila isang malakas na sampal sa gitna ng gabi. Nakatayo si Arnel sa ilalim ng punong mangga, malayo sa liwanag ng lampara sa loob ng dampa, habang nakikinig sa mga kwentong hindi niya akalaing mangyayari sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang bawat salita ng matanda ay may kasamang buntong hininga ng awa at panghuhusga. Alam mo ba, Arnel, kung ilang gabi kaming nakarinig ng mga sigaw mula sa loob ng dampa ni Nanay Pilar? Patuloy ni Aling Marites habang nagpupunas ng luha gamit ang kanyang duster. Darating ang mga lalaking yon. Sisipain ang kanilang mga gamit at sasabihing galing sa iyo ang utos na iyon. Sinasabi nila sa buong barangay na ikaw ay isang makapangyarihang tao na sa Maynila na ayaw nang kilalanin ang mga magulang na naging marumi sa paningin mo. Kaya ang mga tao rito, iniwasan sila. Natakot kaming madamay. Ramdam ni Arnel ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi lamang pala ang kanyang mga magulang ang biktima, kundi pati ang dangal ng kanilang pamilya sa buong nayon. Ang bawat padala niyang pera na inakala niyang magbibigay ng kaginhawaan ay ginamit ni Isadora upang bayaran ang mga taong magpapahirap at magsisira sa kanyang imahe. Noong nakaraang Pasko, Arnel, nakita ko si Nanay Pilay na kumakatok sa mga bahay-bahay, nagmamakaawa para sa kahit kaanting sabaw dahil hindi na makabangon ang tatay mo. Ang boses ni Aling Marites ay nanginginig sa galit. Pero walang tumulong sa kanya. Dahil ang sabi ng mga tauhan ni Isadora, ang sinumang tumulong sa kanila ay kakasuhan mo ng panghihimasok. Pinatay ninyo sila habang humihinga pa sila, anak. Ang bawat detalye ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang binabalatan ang puso ni Arnel. Ang hiya na nararamdaman niya ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kalupitang ginawa ng kanyang asawa gamit ang kanyang mukha at pangalan. Naging espiya siya sa sarili niyang buhay. Tinitipon ang mga piraso ng katotohanang sadyang itinago sa kanya ng maraming taon. Salamat, Aling Marites. Salamat sa pagsasabi ng totoo. Ang tanging na isagot ni Arnel bago siya tumalikod at bumalik sa dilim. Pumasok siya sa loob ng dampa nang walang imik. Nakita niya ang kanyang ina na mahimbing na natutulog sa tabi ng kanyang ama. Ang kanilang mga mukha ay payapa sa gitna ng kahirapan dahil sa wakas ay naroon na ang kanilang anak. Dahan-dahang kinuha ni Arnel ang kanyang laptop mula sa bag. Sa kabila ng mahinang signal at madilim na paligid, sinimula niyang itrace ang lahat ng bank accounts na pinamamahalaan ni Isadora. Ang bawat click ng mouse ay tila isang hakbang patungo sa impyerno. Nakita niya ang mga transaksyon, milyon-milyong piso na dapat ay para sa kanyang mga magulang at sa kanilang negosyo. Ngunit napunta sa mga luxury boutiques, sa mga kasino, at sa isang bank account na may pangalang hindi niya kilala. Isang lalaki. Sa gitna ng kanyang investigasyon, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang pamilyar na tunog sa labas. Ang tunog ng mga gulong na dahan-dahang gumugulong sa putikan. Isang itim na sasakyan, patay ang mga ilaw nito, ang huminto sa tapat ng dampa. Pinatay ni Arnel ang screen ng kanyang laptop at dahan-dahang sumilip sa siwang ng bintana. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na harapin ang sinumang nasa loob niyon. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaki nakasuot ng itim na jacket ang bumaba, may hawak na isang galon na amoy gasolina. Ang balak nito ay malinaw. Ang tapusin ang lahat ng ebidensya bago pa man makapagsalita ang mga magulang ni Arnel. Ngunit ang hindi alam ng lalaki, sa loob ng madilim na dampa, may isang agilang naghihintay na sumakmal. Sino ang nag-utos sa lalaking ito? At sapat na ba ang galit ni Arnel
upang pigilan ang apoy na maglilinis sana sa mga kasalanan ni Isadora. Ang amoy ng gasolina ay tila isang malupit na espiritong gumagapang sa ilalim ng pinto, nanunuot sa bawat siwang ng marupok na dampa. Ito ay isang amoy na nagdadala ng kamatayan, malamig at mapanghe, na mabilis na pumatay sa sariwang simoy ng hanging dagat sa Quezon. Sa loob ng dilim, dilat na dilat ang mga mata ni Arnel. Ang kanyang hininga ay mababaw, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng paparating na trahedya. Sa labas, ang tunog ng likidong ibinubuho sa tuyong dingding na kawayan ay maririnig. Isang marahang pag-agos na tila ulan, ngunit alam ni Arnel na ito ay hindi magbibigay ng buhay. Nakita niya ang anino ng isang lalaki sa likod ng manipis na kortina. Ang paggalaw nito ay mabilis at walang pakundangan. Nang makita ni Arnel ang kislap ng isang lighter na sinubukan ng lalaking sindihan, ang galit na matagal na niyang kinikimkim ay sumabog na parang bulkan. Hindi siya sumigaw. Ang galit ni Arnel ay hindi maingay. Ito ay isang tahimik at nakamamatay na puwersa. Mabilis siyang lumabas ng pinto bago pa man dumapo ang apoy sa dingding. Sa isang iglap, nahawakan niya ang braso ng lalaki at binalibag ang lighter sa putikan. Sino ang nag-utos sa'yo? Ang boses ni Arnel ay parang galing sa hukay. Mababa, ngunit puno ng awtoridad na nakakapanghina ng tuhod. Ang lalaki, na nakasuot ng itim na jacket, ay nanlaki ang mga mata sa gulat. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakilala ni Arnel ang mukha nito. Ito ay isa sa mga bodyguard ni Isadora sa Maynila. Si Gardo, ang taong madalas niyang makitang nabubukas ng pinto ng kanilang kumpanya. Ang taong pinagkakatiwalaan niyang magbabantay sa kanyang asawa. Sir Arnel, hindi ko po sinasadya. Inutusan lang po ako ni Ma'am Isadora. Ang nauutal na sagot ni Gardo habang pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak ni Arnel. Sabi niya, kailangan daw mawala ang dampa. Kailangang matapos ang lahat na yung gabi dahil nalaman mo na raw ang katotohanan. Nang hina ang mga binti ni Arnel habang unti-unting lumulubog sa kanyang isip ang katotohanan. Hindi takot ang bumabalot sa kanya, kundi isang uri ng sakit na mahirap ipaliwanag. Ang babaeng minsang pinagkatiwalaan niya ng buong puso ay tila ibang tao na ngayon sa kanyang paningin. Habang dumarami ang mga nabubunyag na lihim, lalo niyang nakikita kung hanggang saan ito handang umabot upang mapanatili ang mga kasinungalingang matagal nitong itinago. Ang isipang maaari nitong ipahamak maging ang mga matatandang wala namang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili ay sapat upang durugin ang anumang natitirang pagtitiwala sa kanyang puso. Gusto niyang patayin ang mga magulang ko, Gardo? Gusto niyang gawin akong ulila sa loob ng isang gabi? Ang tanong ni Arnel, ang bawat salita ay may kasamang pait. Ibigay mo sa akin ang phone mo. Na yun din. Sa ilalim ng pananakot ni Arnel, iniabot ni Gardo ang kanyang cellphone. Binuksan ni Arnel ang huling mensahe mula kay Isadora. Ang nakasulat doon ay tila isang lason na tumunaw sa huling piraso ng pagmamahal ni Arnel sa kanyang asawa. Siguraduhin mong walang matitira. Isama mo na ang mga liham na nakatago sa dampa. Kapag tapos na, itapon mo ang gasolina sa paligid para magmukhang aksidente habis sa lumang wire ng kuryente. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Arnel habang binabasa ang mensahe. Tumingin siya sa dampa, kung saan mahimbing pa ring natutulog ang kanyang mga magulang, walang kamalay-malay na muntik na silang maging abo. Ang kawalang malay ni Nanay Pilar at Tatay Nestor ang lalong nagpaalab sa pagnanais ni Arnel na maghigante. Gado, may dalawa kang pagpipilian, ang malamig na sabi ni Arnel habang nakatitig sa takot na bodyguard. Sumama ka sa akin sa presinto at aminin ang lahat o hayaan mong iulat ko na ikaw ang sumubok pumatay sa amin at sisiguraduhin kong sa bilangguan ka na mabubulok kasama ang amo mo. Napaluhod si Gardo sa putikan, nagmamakaawa. Ngunit ang puso ni Arnel ay naging bato na.
Hindi na siya ang Arnel na madaling maniwala. Siya na ngayon ang agila na handang manila. Bumalik si Arnel sa loob ng dampa at dahan-dahang ginising ang kanyang mga magulang. Ang panghinginig ng kanyang kamay habang hinahaplos ang pisngi ni Nanay Pilar ay hindi niya maitago. Nay, Tay, kailangan nating umalis. Na yun din. Ang bulong niya. Bakit anak? May masama bang nangyari? Ang naguguluhang tanong ni Nanay Pilar habang kinukuskos ang kanyang mga mata. Wala na po tayong babalikan dito, Nay. Dadalhin ko na kayo sa lugar na karapat-dapat para sa inyo. Ang sagot ni Arnel habang inaalalayan niya ang kanyang mga magulang palabas ng dampa, ang amoy ng gasolina ay tila isang paalala ng kalupitan ng mundo. Sumakay sila sa sasakyan ni Arnel, iniwan ang dampa na puno ng masasamang alaala. Ngunit bago sila tuluyang lumayo, lumingon si Arnel sa huling pagkakataon. Ang kanyang plano ay hindi na lamang tungkol sa pagtakas. Ito ay tungkol sa pagbabalik. Ang bawat sentimong ninakaw ni Isadora, ang bawat pangarap na sinira nito, ay babawiin niya sa pinakamasakit na paraan. Ngunit habang nagmamaneho pabalik ng Maynila, isang tawag ang pumasok sa cellphone ni Gardo na hawak ni Arnel. Ang pangalan sa screen ay hindi kay Isadora, kundi sa isang taong hindi inaasahan ni Arnel na sangkot sa maruming larong ito. Isang tao mula sa kanyang sariling kumpanya na itinuturing niyang matalik na kaibigan. Sino pa ang nagkanulo kay Arnel? At gaano kalalim ang sugat na kayang itanim ng pagtataksil bago tuluyang sumuko ang isang tao? Akala ko ba ay tapat ka sa akin, Mark? Akala ko ba ay kapatid na ang turingan natin? Ang bulong na ito ni Arnel ay halos hindi marinig sa loob ng tumatakbong sasakyan. Ngunit ang bigat nito ay tila sapat na upang pumatak ang kanyang mga balikat. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang cellphone ni Gardo. Ang pangalang Mark na kumukurap sa screen ay tila isang babala ng panganib na matagal na niyang hindi pinapansin. Si Mark, ang kanyang vice-presidente, ang taong kasama niyang nagtayo ng kumpanya mula sa wala, ang taong pinagkatiwalaan niyang magbabantay sa kanyang mga ari-arian habang siya ay abala. Sa likurang upuan, nakita ni Arnel sa pamamagitan ng rear-view mirror ang kanyang mga magulang. Mahimbing ang tulog ni Tatay Nestor. Ang ulo nito ay nakasandal sa balikat ni Nanay Pilar. Ang dahan-dahang pag-angat at pagbaba ng kanilang mga dibdib ay nagbibigay ng kaanting kapanatagan sa kanya. Ngunit ang kaibahan ng kanilang mga punit-punit na damit sa malambot at mamahaling leather seat ng kanyang sasakyan ay isang masakit na paalala ng kanyang kapabayaan. Nangiinig ang mga daliri ni Arnel nang pindutin niya ang accept sa tawag, ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi niya hinayaang makawala kahit ang tunog ng kanyang hininga. Gardo, ano na? Tapos na ba? Nasiguro mo bang kasama ang mga matatanda sa loob? Ang boses ni Mark ay puno ng pagkainip at tila walang anumang bahid ng konsensya. Kailangan nating matapos ito bago makabalik si Arnel mula sa Quezon. Kapag nawala na ang mga ebidensya, wala nang habol ang gunggong na iyon. Akin na ang kumpanya at kay Isadora ang lahat ng insurance. Ang bawat salita ni Mark ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling piraso ng tiwala ni Arnel sa mundo. Hindi lamang pala si Isadora ang may kagagawa nito. Isang sabuatan pala ito ng dalawang taong pinakamalapit sa kanya, ang kanyang asawa at ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kumpanyang pinagpuyatan niya, ang tagumpay na inialay niya sa kanyang pamilya, ay pinagpipistahan na pala ng mga buwaya sa likod ng kanyang likuan. Naramdaman ni Arnel ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata, na nakatitig sa madilim na kalsada, ay tila naging bato. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay mabilis niyang pinunasan. Wala ng oras para sa panghihinayang. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Nanay Pilar. Napansin niya ang mahigpit na pagkakahawak ng anak sa manibela,
ang panginginig ng mga ugat sa braso nito. Sa gitna ng dilim at sa kabila ng lahat ng sakit na naranasan niya, iniabot ng matanda ang kanyang magaspang at kulubot na kamay upang haplusin ang balikat ni Arnel. Anak, ayos ka lang ba? Kung anuman ang iniisip mo, hayaan mo na. Ang mahalaga ay magkakasama na tayo. Ang mahinang bulong ng ina na puno ng walang kondisyong pagmamahal. Ang haplos na iyon ay tila isang mainit na tubig na tumuno sa yelo sa puso ni Arnel. Ang inosenteng pagmamahal ng ina na walang kamalay-malay sa mas malalim pang pantataksil na natuklasan niya ay lalong nagpatibay sa kanyang loob. Hindi niya hahayaang magtagumpay sina Isadora at Mart. Hindi niya hahayaang makuha nila ang huling bagay na natitira sa kanya, ang kanyang dangal. Nay, magpahinga kayo. Malapit na tayo. Ang sagot ni Arnel, pilit na pinatitibay ang kanyang boses. Ipinagpatuloy ni Arnel ang pagmamaneho patungo sa Maynala. Ngunit sa halip na sa kanilang bahay o sa opisina, dinala niya ang mga magulang sa isang lihim na safe house na siya lang ang nakakaalam. Isang maliit na apartment na binili niya taon na ang nakalilipas bilang investment na ngayon ay magsisilbing kuta niya sa darating na digmaan. Habang inaayos niya ang higaan ng mga magulang sa ligtas na lugar, binuksan ni Arnel ang kanyang laptop at sinimulang i-link ang mga transaksyon ni Mark sa mga bank accounts ni Isadora. Ang bawat dokumentong lumalabas sa screen ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Isang maruming koneksyon na nagpapakita na matagal na silang nagnanakaw sa kumpanya at ang pagpapahirap sa kanyang mga magulang ay bahagi lamang ng kanilang plano upang sirain ang kanyang mental na katatagan. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahalungkat, isang email ang nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay may subject na The Final Transfer. Nang buksan niya ito, nakita ni Arnel ang isang petsa. Ang petsa ay bukas. Bukas, ililipat na ni Isadora at Mart ang lahat ng pondo ng kumpanya sa isang offshore account at pagkatapos ay tuluyan na silang mawawala. Ang lahat ng pinaghirapan ni Arnel ay magiging abo na parang dampa sa Quezon kung hindi siya kikilos. Paano mapipigilan ni Arnel ang dalawang taong alam ang bawat galaw niya sa negosyo? At sapat ba ang ebidensyang hawak niya upang pabagsakin ang mga taong itinuturing niyang pamilya bago mahuli ang lahat? Sweetheart, nasaan ka na? Nag-aalala na ako. Kanina pa ako tumatawag pero hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Sabi ni Mark ay hindi ka raw pumasok sa opisina ngayong araw. Ang tinig ni Isadora sa kabilang linya ay puno ng lambing. Isang uri ng lambing na dati ay nagpapatunaw sa puso ni Arnel, ngunit ngayon ay tila kuko ng isang halimaw na kumakalmot sa kanyang pandinig. Habang nakikinig siya, ang kanyang paningin ay nakapako sa kanyang ina na si Nanay Pilar. Ang matanda ay kasalukuyang nakaupo sa gilid ng malinis na kama sa safe house. Maingat na hinahaplos ang malambot na kumot na tila ba natatakot itong madumihan ng kanyang mga kamay. Nandito lang ako sa malapit, Isadora. May inayos lang akong mahalagang transaksyon. Ang sagot ni Arnel, ang kanyang boses ay patag at walang emosyon. Sapat na upang hindi mahalata ang bagyong namumuo sa loob ng kanyang dibdib. Ganoon ba? Sige, bilisan mo ha. Ipinagluto kita ng paborito mong ulam. Hintayin kita, mahal ko. Ang huling hirit ng asawa bago natapos ang tawag. Ipinagluto. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa mga labi ni Arnel. Naalala niya ang sinabi ni Nanay Pilar tungkol sa lugaw na hinaluan ng asin at ang mga butil ng bigas na pinupulot sa lupa. Ang babaeng nagsasabing nagluluto para sa kanya ay ang parehong babaeng nagnais na sunugin ang kanyang mga magulang ng buhay. Ang pagkapuot ay tila isang malapot na likido na bumabalot sa kanyang lalamunan, mahapdi at nakakasuka. Anak? Sino yun? Si Isadora ba? Ang mahinang tanong ni Nanay Pilar. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Huwag mo na siyang awayan, Arnel. Baka mapagod siya sa amin. Ayos lang kami rito.
Sa totoo lang ay masyado na itong marangya para sa amin ng tatay mo. Lumapit si Arnel sa ina at dahan-dahang lumuhod sa harap nito. Kinuha niya ang mga kamay ng ina, mga kamay na naging magaspang dahil sa pagtatrabaho sa bukid at sa paglalaba para lamang mapagtapos siya ng pag-aaral. Nay, makinig kayo! Hindi na kayo babalik sa dampa at hinding-hindi na kayo makakarinig ng masasakit na salita mula sa kahit kanino. Ipinapangako ko sa inyo, ang lahat ng kinuha nila sa inyo, ibabalik ko ng higit pa. Iniwan muna ni Arnel ang kanyang mga magulang sa pangangalaga ng isang matandang katiwala na matagal na niyang pinagkakatiwalaan, si Manang Esther. Alam niyang ligtas sila roon. Kinuha niya ang kanyang laptop at ang cellphone ni Gardo bago lumabas ng safe house. Ang gabi sa Maynila ay maliwanag, puno ng mga ilaw. Ngunit sa paningin ni Arnel, ang lahat ay nababalot ng kadiliman ng pagtataksil. Tinawagan niya ang kanyang abogado at isang pribadong investigador. Ihanda ninyo ang lahat ng bank records, ang video ni Gardo, at ang mga dokumento ng kumpanya. Gusto ko, bago sumikat ang araw bukas, ay wala nang matitirang butas para makatakas sila. Habang nagmamaneho siya patungo sa kanyang opisina, hindi na si Arnel ang negosyanteng madaling maniwala ang nasa likod ng manibela. Siya na ang taong handang gibain ang sariling mundo upang itayo ang katarungan para sa kanyang mga magulang. Pagdating niya sa gusali ng kanilang kumpanya, tila tahimik ang lahat. Ngunit nang pumasok siya sa kanyang private elevator, naramdaman niya ang panginyinig ng kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na tapusin ang lahat. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang opisina. Ngunit bago pa siya makarating sa pinto, narinig niya ang mga mahihinang boses mula sa loob ng boardroom. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sa loob, nakita niya si Isadora at Mark. Hindi sila nag-aaway. Sa halip, nakaupo sila ng magkatabi. Tinitignan ang isang malaking screen kung saan nakalagay ang mga detalye ng the final transfer. Sigurado ka ba na hindi ito matutunto ni Arnel? Ang tanong ni Isadora habang hinahaplos ang braso ni Mark. Masyadong matalino ang asawa ko pagdating sa numero. Huwag kang mag-alala, sweetheart. Ang lahat ng lagda ay sa kanya nakapangalan. Pero ang bagsak ng pera ay sa atin. Sa oras na malaman niya, nasa ibang bansa na tayo at wala na siyang magagawa kundi harapin ang mga kasong isasampa ko laban sa kanya para sa malversasyon ng pondo. Ang mayabang na sagot ni Mark bago ito tumawa ng mahina. Naramdaman ni Arnel ang tila pagtigil ng kanyang mundo. Hindi lamang pagnanakaw ang balak nila, balak din nilang ipakulong siya. Ang taong itinuring niyang kapatid ay handang sirain ang kanyang buong buhay para sa pera at para sa babaeng asawa niya. Isang hakbang na lamang at bubuksan na ni Arnel ang pinto upang harapin sila. Ngunit napatigil siya nang marinig ang susunod na sinabi ni Isadora. Mabuti na lang at tapos na ang problema natin sa mga magulang niya sa Quezon. Siguradong abo na ang mga iyon ngayon. Wala nang magsasabi kay Arnel ng totoo tungkol sa mga liham. Ang dugo ni Arnel ay tila kumulo sa loob ng kanyang mga ugat. Ang galit na nararamdaman niya ay umabot sa sukdulan, tila isang bagyong handang manira ng lahat ng madadaanan. Ngunit bago pa siya makapasok, isang tunog ng notification mula sa computer ni Mark ang bumasag sa kanilang usapan. Ano ito? May nag-access ng system mula sa labas? Ang gulat na tanong ni Mark habang mabilis na nagtitipa sa keyboard. Napatingin si Arnel sa kanyang sariling tablet na hawak niya. Ang plano ihulog sila sa sarili nilang bitag ay nagsimula na. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang hindi inaasahang mensahe ang lumitaw sa screen ng boardroom na ikinagulat ni Isadora at Mark. Isang live feed mula sa safe house kung saan naroon ang mga magulang ni Arnel na kasalukuyang kumakain ng maayos. Ang mukha ni Isadora ay nawala ng kulay. Tila nakakita ng multo. Ang mga mukha ni Nanay Pilar at Tatay Nestor na kumikinang sa malaking screen ng boardroom ay tila mga aninong bumangon mula sa hukay upang maningil.
Ang bawat subo ng matanda ng mainit na sabaw sa loob ng safe house ay tila bawat patak ng lason na sumasakal sa hininga ni na Isadora at Mark. Sa loob ng silid, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon na tila nagpapatinde sa panlalamig ng kanilang mga balat. Nabitawan ni Isadora ang kanyang baso ng wine at ang mapulang likido ay dahan-dahang kumalat sa pulting carpet, tila isang sariwang mansa ng dugo. Hindi maaari, Arnel? Ang nauutal niyang bulong habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Ang pinto ng boardroom ay dahan-dahang bumukas. Walang ingay, walang marahas na pagtulak, ngunit ang presensya ni Arnel na pumasok sa silid ay mas mabigat pa sa anumang pagsabog. Nakatayo siya roon. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na awa. Tanging ang isang malamig at matigas na desisyon. Bakit, Isadora? Mukhang nakakita ka ng multo. Ang boses ni Arnel ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan. Akala niyo ba ay ganoon ako kadaling lokohin? Na habang pinaplano ninyong sunugin ang mga magulang ko, ay nakaupo lang ako sa Quezon at nagbubulag-bulagan? Mabilis na tumayo si Mark. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Arnel, wait. Let me explain. It's not what you think. Nag-uusap lang kami ni Isadora tungkol sa security ng kumpanya. Tungkol sa security o tungkol sa the final transfer? Ang putol ni Arnel sa kanyang dating kaibigan. Inilapag niya ang kanyang tablet sa mesa kung saan nakikita ang real-time na pag-freeze ng lahat ng offshore accounts na sinubukan nilang lipatan ng pera. Huli na kayo, Mark. Ang bawat sentimong sinubukan ninyong nakawin ay naka-hold na sa ilalim ng investigasyon ng AMLC. At ang kumpanyang akala mo ay mapapasa iyo? Bukas na bukas din. Ang pangalan mo ay mabubura na sa kasaysayan ng industriyang ito. Lumingon si Arnel kay Isadora, na noon ay napaupo na sa sahig habang nanginginig ang buong katawan. Lumapit siya ng bahagya, sapat na upang makita niya ang takot sa mga mata ng asawang minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Ang pera, Isadora. Kikitain ko pa yon. Ang kumpanya, kaya kong itayo muli. Ang bulong ni Arnel, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. Pero ang mga magulang ko, ang subukan mong patayin sila? At ang sarili nating anak. Dito ay inilabas ni Arnel ang gusot na resibo mula sa ospital, ang ebidensya ng lihim na aborsyon ni Isadora. Inihagis niya ito sa paanan ng asawa. Pinatay mo ang pagkakataon kong maging ama dahil lang sa ambisyon mo. Nagpanggap kang nawalan ng sanggol dahil sa malas, pero ang totoo, ikaw ang pumatay sa kanya. Napahagulgol si Isadora. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa binti ni Arnel. Arnel, patawad! Ginawa ko lang yun dahil natatakot ako. Natatakot akong mawala ang lahat ng mayroon tayo. Mahal kita, Arnel. Dahan-dahang inalis ni Arnel ang kanyang binti mula sa pagkakahawak ni Isadora. Tumingin siya sa kanyang singsing sa daliri. Ang simbolo ng kanilang sumpaan na ngayon ay tila isang pirasong bakal na walang halaga. Hinubad niya ito at binitawan. Ang pagbagsak ng sising sa sahig ay lumika ng isang maliit na tunog bago ito gumulong patungo sa dilim sa ilalim ng mesa. Hindi mo ako mahal, Isadora. Mahal mo ang kapangyarihang ibinibigay ko sa iyo. At simula ngayong gabi, ang kapangyarihang iyon ay tapos na. Ang huling sabi ni Arnel. Biglang bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Pumasok ang ilang mga unipormadong pulis kasama ang abogado ni Arnel. Ang malamig na kislap ng mga posas ay tila huling hatol sa dalawang traidor. Ngunit bago pa man tuluyang makalapit ang mga awtoridad, biglang kumilos si Mark. Sa isang iglap, nakakuha siya ng isang bagay mula sa mesa at mariing hinawakan yun habang umatras. Naghalo ang takot at desperasyon sa kanyang mga mata, na para bang naghahanap siya ng huling paraan upang makaiwas sa kapalarang naghihintay sa kanya. Hindi ako sasama sa inyo! Sigaw niya, nanginginig ang tinig sa matinding emosyon.
Dahan-dahan siyang umurong palayo sa mga pulis, papunta sa malawak na bintana ng boardroom sa mataas na palapag ng gusali. Nabigla ang lahat ng naroon, at ang ilang segundo ng katahimikan ay tila naging napakahaba habang walang nakatitiyak kung ano ang susunod niyang gagawin. Bitawan mo yan, Mark. Huwag mong dagdagan ang mga kasalanan mo na hindi mo na kayang bayaran. Ang boses ni Arnel ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa nangangatog na kamay ni Mark. Ang matalim na dulo ng letter opener ay bahagyang dumidiin sa leeg ng kanyang dating kaibigan, sapat na upang mag-iwan ng isang manipis at mapulang guhit sa balat nito. Sa likod ni Mark, ang malaking bintana ng boardroom ay nagpapakita ng malawak na tanawin ng mga ilaw ng Maynila. Mga ilaw na dati ay simbolo ng kanilang pinagsamang tagumpay. Ngunit ngayon ay tila mga nanunuya na mata sa dilim. Wala na akong babalikan, Arnel! Ang sigaw ni Mark, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Ginatasan niyo ako sa kumpanyang ito. Ako ang nagtrabaho, ako ang nagpuyat, pero ikaw ang laging bida. Ikaw ang may magandang asawa, ikaw ang may malinis na pangalan. Pagod na akong maging anino mo. Naramdaman ni Arnel ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa panghihinayang. Ang lalaking nasa harap niya ay ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga pangarap. Anino Mark, ginawa kitang bise-presidente. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng tiwalang meron ako dahil akala ko ay magkapatid tayo. Pero ang lahat ng iyon ay itinapon mo para sa pera at para sa isang babaeng hindi ka naman kayang mahalin. Lumingon si Arnel kay Yesadora, nakasalukuyan ng pinoposasa ng isang babaeng pulis. Ang kanyang asawa ay hindi na makatingin ng diretsyo. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay gulo-gulo na. At ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at mansa ng maskara. Sa kabila ng lahat, wala nang maramdaman si Arnel para sa kanya, kundi isang malalim at malamig na kawalan. Mark, makinig ka! Patuloy ni Arnel, dahan-dahang humahakbang palapit. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa galit. Sumuko ka na. May pagkakataon pa para itama ang lahat, kahit sa loob ng bilangguan. Ngunit ang galit ni Mark ay tila isang apoy na hindi na kayang apulahin. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, binitawan niya ang letter opener at sinubukang buksan ang lock ng malaking bintana. Ang hangin mula sa labas ay marahas na pumasok sa silid nang bumukas ang bintana, na nagdulot ng paglipad ng mga dokumento sa mesa. Tila mga puting ibon na nagkakagulo sa gitna ng bagyo. Bago pa man makatalon si Mark, mabilis na sumugod ang dalawang pulis at hinalit siya palayo sa gilid ng gusali. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Mark sa carpet at ang kalansing ng mga posas na dumapo sa kanyang mga kamay ay naging huling tuldok sa kanilang pagkakaibigan. Arnel, patawarin mo ako! Arnel, pakiusap! Ang sigaw ni Isadora habang hila-hila siya ng mga pulis palabas ng boardroom. Ang kanyang mga pagsamo ay umaalingaw-ngaw sa hallway, ngunit para kay Arnel, ito ay tila mga boses na lamang mula sa isang nakaraang kailangang ibaon. Nang tumahimik ang paligid, naiwan si Arnel sa gitna ng boardroom. Ang tanghing maririnig ay ang mahinang sipol ng hangin mula sa bukas na bintana. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa at kinuha ang lumang lata ng biskwit na dala niya mula sa Quezon. Maingat niya itong hinaplos. Tila ba doon niya kinukuha ang huling piraso ng kanyang lakas? Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang safe house. Ang boses ni Manang Esther ang sumagot sa kabilang linya. Manang, kumusta sila? Maayos ba ang lagay ni nanay at tatay? Ang tanong ni Arnel. Ang kanyang boses ay sa wakas ay nabasag ng emosyon. Maayos sila anak. Katatapos lang nilang manalangin. Hinahanap ka na nila Arnel, uwi ka na. Ang sagot ng matanda. Naramdaman ni Arnel ang pag-agos ng mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Sa gitna ng lahat ng yaman at tagumpay na nakapaligid sa kanya sa gusaling iyon,
Ang tanging bagay na mahalaga ay ang boses ng kanyang ina na naghihintay sa kanya. Dahan-dahan siyang lumabas ng boardroom, iniwan ang kadiliman ng opisina. Ngunit habang papasok siya sa elevator, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat na upang magpabilis muli ng kanyang tibok ng puso. Akala mo ba ay tapos na ang lahat? Nasaan si Boris? Sigurado ka bang ligtas ang mga magulang mo sa tinitirhan nila? Napatigil si Arnel. Ang pinto ng elevator ay dahan-dahang sumara. Ngunit ang takot na naramdaman niya sa sandaling iyon ay mas matindi pa sa anumang hinarap niya ngayong gabi. Ang kapatid ni Isadora, si Boris, ay wala sa listahan ng mga nadakip sa Maynila. At kung wala si Boris, nasaan siya? Ang bawat segundo ay tila isang oras habang bumababa ang elevator. Ang katarungang akala ni Arnel ay nakamit na niya ay tila isang mabuhay na tulay na anumang oras ay maaaring gumuho. Ang bawat pagbaba ng elevator ay tila isang malaking martilyo na humahampas sa dibdib ni Arnel. Ang mensahe mula sa hindi kilalang numero ay tila isang paalala na ang laban ay hindi pa tapos. Si Boris. Si Boris na may hawak pa rin ng kasunduan sa paglilipat ng lupa, ang taong may kakayahang manakit at magsunog. Sa safe house, tanging si Manang Esther lamang ang kasama ng kanyang mga magulang. Hindi ito sapat. Nang bumukas ang pinto ng elevator, mabilis na lumabas si Arnel. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at determinado. Tinawagan niya agad si Manang Esther. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa pag-aalala. Manang, kumusta po kayo? At sina nanay at tatay? Ligtas po ba kayo riyan? Tanong ni Arnel. Ay Arnel, maayos kami rito. Kakatapos lang naming maghapunan. Ang kalmadong sagot ni Manang Esther. Pero may kakaiba rito. May isang lalaking paikot-ikot sa labas ng building. Akala ko ay bisita mo. Manang, huwag po kayong lalabas. At huwag niyo pang buksan ang pinto sa kahit sino. Lalong-lalo na po kung si Boris yan. Utos ni Arnel. Ang kanyang puso ay tila tumatalon sa kaba. Papunta na ako dyan. Isinara ni Arnel ang tawag at agad na sumakay sa kanyang sasakyan. Ang bilis ng kanyang pagmamaneho ay lumampas sa limitasyon. Ang bawat stoplight ay tila isang pagsubok sa kanyang pasensya. Sa kanyang isipan, ang mukha ni Boris na puno ng galit at paghihigante ay paulit-ulit na lumilitaw. Alam niyang kayang gawin ni Boris ang anumang bagay upang makapaghigante para sa kanyang kapatid na si Isadora. Habang papalapit siya sa safe house, nakita ni Arnel ang sasakyan ni Boris na nakaparada sa dilim, hindi kalayuan. Ang mga ilaw nito ay patay, tila nagtatago sa anino ng gabi. Naramdaman ni Arnel ang paglamig ng kanyang mga kamay. Ngunit hindi na siya natakot. Napalitan ito ng matinding pagkaalarma at pagiging handa. Ipinarking niya ang kanyang sasakyan sa isang sulok at dahan-dahang lumabas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sasakyan ni Boris. Ang paligid ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang ihip ng hangin na nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at dampi ng gabi. Dahan-dahang binuksan ni Boris ang pinto ng kanyang sasakyan. May hawak itong baril. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Arnel, akala mo ba ay tapos na ang laro mo? Akala mo ba ay magtatago ako habang sinisira mo ang buhay ng kapatid ko? Ano ang gusto mo, Boris? Ang tanong ni Arnel, ang kanyang boses ay matatag. Hindi niya pinakita ang takot na nararamdaman niya para sa kanyang mga magulang. Ang gusto ko ay ang paghihigante, ang kapalit ng bawat patak ng luha ni Isadora, ng bawat kahiyaang naranasan niya. Bibigyan ko kayo ng parehong dusa na ginawa ninyo sa kanya. Sigaw ni Boris habang itinitutok ang baril kay Arnel. At sisimulan ko yon sa mga matatandang yon, ang mga ugat ng problema. Nagsimulang tumakbo si Boris patungo sa safe house. Alam ni Arnel na kailangan niyang kumilos ng mabilis.
Hindi siya nag-atubili. Sa isang mabilis na pagkilos, sumugod siya kay Boris. Ang dalawang lalaki ay nagsimulang magbuno sa dilim. Ang bawat suntok at tulak ay may kasamang galit at desperasyon. Sinubukan ni Boris na itutok ang baril kay Arnel, ngunit mabilis itong nailagan ng huli. Ang baril ay binaril at ang tunog ng putok ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi, nagpapabilis sa tibok ng puso ni Arnel. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalaban, isang bagong tunog ang narinig ni Arnel. Isang ambulansya. Hindi niya alam kung sino ang tumawag, ngunit ang sirene nito ay nagbigay ng kaunting pag-asa. Nang makarinig ng sirena si Boris, mabilis niyang itinulak si Arnel at sumakay sa kanyang sasakyan. Hinarurot niya ito papalayo. Iniwan si Arnel na nakahiga sa kalsada. Sugatan, ngunit buhay. Dahan-dahang bumangon si Arnel. Ang kanyang katawan ay masakit, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw. Ang digmaan ay hindi pa tapos, ngunit ang kanyang mga magulang ay ligtas. Nang makapasok si Arnel sa safe house, agad niyang niyakap ang kanyang mga magulang. Ang yakap na yon ay hindi lamang yakap ng pagmamahal, kundi yakap ng pasasalamat na sila ay ligtas. Anak, ano ang nangyari sa'yo? Bakit ka sugatan? Ang tanong ni Nanay Pilar, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Wala po, Nay. Ayos lang po ako. Ang sagot ni Arnel, pilit na ngumingiti. Ang mahalaga ay ligtas kayo. Ngunit habang tinitignan niya ang mga mata ng kanyang ina, isang bagong takot ang kanyang naramdaman. Kahit naligtas sila ngayon, hanggang kailan sila magtatago? Hanggang kailan sila kakalabanin ng mga taong ito? Isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan, tila isang anino na hindi niya matakasan. Kailan matatapos ang lahat ng ito? At gaano pa karaming sakit ang kailangan niyang maranasan bago niya tuluyang makamit ang kapayapaan para sa kanyang pamilya? Huwag kang malikot, anak. Kaunti na lang ito, mawawala rin ang hapdi. Ang boses ni Nanay Pilar ay parang isang banayad na haplos ng hanging amihan sa gitna ng bagyo. Nakaupo si Arnel sa sahig ng safe house. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa tuhod ng ina habang maingat na nililinis nito ang sugat sa kanyang noo gamit ang isang basang bimpo. Ang bawat dampi ng malamig na tubig ay nagbibigay ng panandaliang ginhawa. Ngunit, ang kirot na nararamdaman ni Arnel sa kanyang puso ay hindi kayang gamutin ng anumang medisina. Tumingin si Arnel sa paligid ng silid. Nakita niya si Tatay Nestor na nakaupo sa tapat niya. Hawak ang isang basong gatas na binili niya kanina. Ang mga kamay ng kanyang ama ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot na baka ang lahat ng ito ay isa lamang panaginip at muli silang magising sa dampa sa Quezon. Patawad, Nay. Tay. Ang bulong ni Arnel, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Dapat ay matagal ko na itong ginawa. Dapat ay hindi ko hinayaang umabot sa ganito. Arnel, anak. Ang sagot ni Tatay Nestor, ang boses nito ay paos at mahina. Wala kang kasalanan. Ang mahalaga ay narito ka na. Ang bawat haplos ng ina mo sa sugat mo, yan ang patunay na tapos na ang panahon ng pagtatago natin. Ngunit alam ni Arnel na hindi pa tapos ang lahat. Habang nililinis ng kanyang ina ang kanyang sugat, ang kanyang isipan ay abala sa pagbuo ng huling hakbang. Ang pagtakas ni Boris ay hindi isang pagkatalo para sa kanya. Ito ay isang pagkakataon upang tuluyang malinis ang bawat sulok ng lason na itinanim ni Yasadora sa kanyang buhay. Biglang niyanig ang katahimikan ng pagtunog ng cellphone ni Arnel. Ito ay mula sa kanyang pribadong investigador. Mabilis itong sinagot ni Arnel, hindi binibitawan ang kamay ng ina. Sir, nahuli na si Boris. Sinubunaan na ng bansa gamit ang isang peking pasaporte. Pero dahil sa alertong inilabas natin sa Bureau of Immigration, hindi siya nakalusot. Kasalukuyan na siyang nasa kustodiya ng mga pulis.
Ang ulat ng investigador. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Arnel. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nahuhulog sa tamang lugar. Ngunit may isa pang bagay na kailangang tapusin. Ang dangal ng kanyang mga magulang sa harap ng lipunan. Manang Esther, tawag ni Arnel sa kanyang katiwala. Ihanda ninyo ang mga pinakamaayos na damit ni nanay at tatay. Bukas, may pupuntahan tayong mahalagang pagtitipon. Anong pagtitipon, anak? Ang tanong ni Nanay Pilar. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangkalito. Ang gabi ng pagbabalik, Nay. Ang gabi kung saan malalaman ng buong mundo na ang mga magulang ni Arnel Dalisay ay hindi mga pulubi, kundi ang mga pundasyon ng lahat ng meron ako ngayon. Ang sagot ni Arnel na may kasamang matatag na ngiti. Kinaumagahan, ang Maynila ay nagising sa isang malaking balita. Ang kumpanya ni Arnel ay nag-anunsyo ng isang biglaang press conference at anniversary party sa pinakamarangyang hotel sa lungsod. Ang lahat ng media, mga kasosyo sa negosyo at maging ang pamilya ni Isadora na hindi pa alam ang nangyayari ay inimbitahan. Sa loob ng suite ng hotel, pinapanood ni Arnel ang kanyang mga magulang. Si Tatay Nestor ay suot ang isang itim na barong na yari sa pinakapino na pinya, habang si Nanay Pilar ay tila isang reyna sa kanyang kulay asul na gown. Ang kanilang mga mukha, bagaman may mga marka ng hirap, ay nagniningning ngayon sa dignidad. Handa na po ba kayo? Tanong ni Arnel. Kinakabahan ako, anak. Baka pagtawanan nila kami. Ang bulong ni Nanay Pilar habang inaayos ang kanyang buhok. Nay, tignan niyo ako. Walang tatawa. Dahil ngayong gabi, ang lahat ng nagmaliit sa inyo ay yuyukod sa harap ninyo. Ang pangako ni Arnel. Nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom, ang lahat ng mata ay lumingon. Ang ingay ng mga usapan ay biglang napalitan ng isang nakabibiging katahimikan. Nakita ng lahat si Arnel Dalisay, naglalakad ng may katatagan, at sa bawat gilid niya ay ang kanyang mga magulang. Ngunit sa isang sulok ng silid, may isang grupo ng mga tao na hindi mapakali. Ang pamilya ni Isadora, na nagtataka kung bakit wala ang kanilang anak at bakit ang mga pulubi sa Quezon ay narito ngayon at tila mga maharlika. Habang naglalakad si Arnel patungo sa entablado, isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa karamihan. Isang boses na puno ng pot at kawalang hiyaan. Arnel! Ano ang kahibangan ito? Bakit mo dinala ang mga maruming matandang yan dito? Nasaan ang anak ko? Nasaan si Isadora? Ito ang ina ni Isadora, si Doña Consolacion, na nakatayo ng maangas, hindi pa rin matanggap ang katotohanan. Tumingin si Arnel sa kanya, isang tingin na puno ng pait at katarungan. Dahan-dahan siyang humarap sa mikropono, habang ang bawat tao sa silid ay naghihintay sa kanyang sasabihin. Gusto niyo malaman kung nasaan si Isadora? Gusto niyo malaman ang katotohanan sa likod ng marangyang buhay na ipinapakita niya sa inyo? Ang panimula ni Arnel, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Hindi sila mga maruming matanda, Doña Consolacion. Sila ang mga taong nagbigay sa akin ng buhay na ginatasan ninyong pamilya sa loob ng maraming taon. Ang boses ni Arnel ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom, tila isang malamig na hanging amihan na nagpatahimik sa lahat ng bulungan. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatitig sa entablado, kung saan ang isang matagumpay na negosyante ay nakatayo sa gitna ng dalawang matandang tila mga hiyas na nabahira ng putik, ngunit ngayon ay nagniningning na sa ilalim ng mga chandelier. Si Doña Consolacion ay nanatiling nakatayo sa gitna ng crowd. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at hinaluan ng pagkapahiya. Anong ginatasan? Ang anak ko ang nag-alaga sa'yo. Ang anak ko ang nagtiis sa mga magulang mong hindi man lang marunong gumamit ng kubyertos. Huwag mong baligtarin ang mundo, Arnel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Arnel. Hindi na siya sumagot sa pamamagitan ng salita. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang pinindot ang isang remote control. Ang malaking screen sa likuran niya na dapat ay magpapakita ng mga tagumpay ng kumpanya
ay biglang nagbago. Ang tumambad sa screen ay ang dampa sa Quezon. Ang bawat butas sa bubong, ang putikan sa paligid, at ang imahe ni Nanay Pilar na namumulot ng mga butil ng bigas sa lupa. Ang mga panauhin sa ballroom ay napasinghap. Ang marangyang hotel ay tila nabahiran ng realidad ng kahirapan na sadyang itinago sa kanila. Iyan ang kalagayan ng mga magulang ko habang kayo, Doña Consolacion, ay nagpapakasasa sa mga krus at alahas na galing sa perang dapat ay pambili ng gamot ni Tatay Nestor. Ang sabi ni Arnel. Ang boses niya ay puno ng pot. Ang anak ninyo, si Isadora, ay hindi lamang magnanakaw. Siya ay isang mamatay tao. Sinubukan niyang sunugin ng buhay ang mga magulang ko para lamang hindi ninyo malaman na ang perang ipinagmamalaki ninyo ay galing sa pagpapakasakit ng 2 taong tinatawag ninyong pulubi. Kasunod nito, lumabas sa screen ang audio recording ng boses ni Isadora. Ang bawat mura, ang bawat pag-aalipusta sa kanyang mga binan. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa bawat taong naroroon. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nang ipakita ni Arnel ang resibo ng ospital at ang liham ni Isadora kay Mark tungkol sa aborsyon. Sinira niya ang pagkakataong mabuo ang pamilyang matagal naming pinangarap. Mas pinili niya ang sarili niyang mga hangarin kaysa sa kinabukasang maaari sana naming pagsaluhan. Nanginginig na sabi ni Arnel, halos hindi maitago ang sakit sa kanyang tinig. Bumalot ang mabigat na katahimikan sa buong bulwagan habang pinakikinggan siya ng mga panauhin. Marami sa kanila ang napayuko at ilan sa mga kababaihan ang tahimik na nagpahid ng mga luhang hindi nila napigilang pumatak. Napaupo si Doña Consolacion sa kanyang upuan, ang kanyang panginginig ay hindi na maitago. Ang kumpas ng kanyang abaniko ay tumigil at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Ang mga dating kaibigan niya sa alta sosyedad ay dahan-dahang lumalayo sa kanya, tila ba siya ay may nakakahawang sakit. Ngayong gabi, tinatapos ko na ang anumang koneksyon ko sa pamilya ninyo. Pagpapatuloy ni Arnel. Si Isadora ay kasalukuyan ng nasa kulungan, kasama ang kapatid niyang si Boris at ang dati kong kaibigan na si Mark. At kayo, Doña Consolacion, lahat ng ari-arya na nakapangalan sa amin na kasalukuyan ninyong tinitirhan ay babawiin ko na bukas din. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang lumapit si Arnel kay Nanay Pilar at Tatay Nestor. Kinuha niya ang kanilang mga kamay at iniharap sa lahat. Ito ang aking mga magulang. Sila ang tunay na pundasyon ng tagumpay na nakikita ninyo. Sila ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, kundi sa laki ng puso at sa tibay ng pananampalataya. Ang sabi ni Arnel nang may pagmamalaki. Ang ballroom na kanina ay puno ng panghuhusga ay biglang napuno ng isang malakas at matagal na palakpakan. Ang bawat tao ay tumayo upang bigyang pugay ang 2 matandang itinuring na basura, ngunit na yon ay kinilala bilang mga bayani ng kanilang sariling kwento. Lumapit si Nanay Pilar kay Arnel at hinalikan ang kanyang pisingi. Ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng hirap, kundi luha ng kaligayahan. Sapat na ito, anak. Ang makita kang muli at ang malaman na hindi mo kami kinalimutan, iyon ang pinakamalaking yaman na natanggap namin. Nang matapos ang press conference, habang dahan-dahang lumalabas ang mga tao, lumapit ang isang matandang babae kay Arnel. Ito ay isa sa mga iginagalang na negosyante sa bansa. Arnel, hangad ko ang inyong kapayapaan. Ngunit may isang tao sa labas na gustong makipag-usap sa iyo. Sabi niya, may dala siyang isang bagay na pag-aari ni Nanay Pilar na matagal na niyang itinatago. Nagtaka si Arnel. Sino pa ang may hawak ng kanilang nakaraan? At ano ang misteryong dala ng taong ito na tila hindi pa natatapos ang kwento ng kanilang pamilya? Hindi lahat ng liham ay nawala, Arnel. May isa akong itinago dahil alam kong darating ang araw na kakailanganin mo ito. Ang boses ni Mang Delfin, ang matandang kaitero mula sa kanilang bayan sa Quezon, ay mahina ngunit puno ng katapatan. Nakatayo siya sa labi ng hotel,
Suot ang kanyang kupas na uniforme na tila ba huling saksi sa mga taon ng pang-unggulila ni Nanay Pilar. Inabot na kay Arnel ang isang maliit at lumang sobre na may mansa na ng panahon. Nang buksan ni Arnel ang sobre, hindi lamang ito basta sulat. Sa loob nito ay ang orihinal na titulo ng kanilang lupa sa Quezon. Ang lupang akala ni Arnel ay tuluyan ng naibenta ni na Isadora sa ibang tao. Kasama nito ang isang dokumento ng pagbawi na hindi kailanman na isumite ni Mark sa korte dahil sa pananakot ni na Boris. Nang mamatay ang aking asawa, binigyan ako ng lakas ng loob ng mga liham ng nanay mo, ang sabi ni Mang Delfin habang hinahaplos ang kanyang puting balbas. Sinabihan ako ni Isadora na sunugin ang lahat, pero ang titulong ito, itinago ko sa ilalim ng aking kabaong kung sakaling mamatay ako bago mo malaman ang totoo. Ngayon, malaya na ako sa aking utang na loob sa katotohanan. Naramdaman ni Arnel ang bigat ng sakripisyo ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang titulong iyon ay hindi lamang piraso ng papel. Ito ang simbolo ng bawat patak ng pawis ni Tatay Nestor sa bukid at bawat gabing hindi natulog si Nanay Pilar para lamang mairaos ang kanyang pag-aaral. Dahan-dahan siyang bumalik sa suite kung saan naghihintay ang kanyang mga magulang. Nakita niya silang nakatitig sa malawak na tanawin ng lungsod mula sa bintana. Tila ba hindi pa rin sila makapaniwala na sila ay naroroon. Lumapit si Arnel at lumuhod sa harap nila. Inilapag ang titulo sa mga kandungan ni Nanay Pilar. Nay, Tay, hindi lang po tayo magtatago sa safe house. Babalik tayo sa Quezon, pero hindi na sa dampa. Ang sabi ni Arnel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong pag-asa. Ipinagawa ko na ang ating ancestral house. Ang lupang binenta ninyo para sa akin, nabawi ko na. At doon tayo bubuo ng mga bagong alaala, malayo sa lason ng Maynila. Napaiyak si Nanay Pilar, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang titulo. Anak, hindi naman namin kailangan ng malaking bahay. Ang mahalaga ay ikaw. Ang makasama ka namin ng walang takot. Kailangan niyo ito, Nay. Dahil ito ang katarungan para sa bawat gabing nagutom kayo. Ang sagot ni Arnel. Samantala, sa labas ng kanilang marangyang mansyon sa Makati, ang ingay ng mga sirena ng pulis at ang tunog ng mga gamit na inilalabas sa kalsada ay bumabalot sa paligid. Si Doña Consolacion, ang ina ni Isadora, ay kasalukuyang nakatayo sa harap ng gate habang ang mga tauhan ng bangko ay dahan-dahang ikinakabit ang foreclosed na karatula. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang mga abaniko. Ang kanyang mga dating kaibigan ay tinitignan lamang siya mula sa malayo habang siya ay nagsisigaw sa gitna ng kalsada, humihiling ng awa na kailanman ay hindi niya ibinigay sa mga magulang ni Arnel. Ang hiya na kanyang kinatatakutan ay dumapo na sa kanya ng buong bigat. Sa loob ng kulungan, si Isadora ay nakaupo sa malamig na semento, tinitignan ang kanyang mga kamay na dati ay laging may suot na diamante. Ngunit sa pagkakataong ito, tanging ang dumi ng rehas at ang anino ng kanyang mga kasalanan ang kanyang kasama. Ang boses ni Arnel na nagpapaalam sa kanya ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang sumpa na hindi na niya matatakasan. Pagkalipas ng ilang araw, ang sasakyan ni Arnel ay dahan-dahang gumulong papasok sa kanilang bayan sa Quezon. Ang bawat tao sa barangay ay lumabas upang sumalubong. Hindi na sila natatakot. Ang mga tauhan ni Isadora ay wala na. Ang amoy ng sariwang hangin at ang tunog ng mga alon sa dalampasigan ay tila isang awit ng pansalubong sa mga nawalang anak ng nayon. Nang makita ni Tatay Nestor ang bagong gawang bahay, isang bahay na gawa sa matibay na kahoy at bato, may malawak na beranda kung saan pwedeng pagmasdan ang paglubog ng araw. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na matagal nang hindi nakikita. Arnel, anak, salamat. Ang tanging nasabi ng matanda. Inakay ni Arnel ang kanyang mga magulang papasok. Sa gitna ng sala, nakalagay ang lata ng biskwit, ngunit ngayon ay bukas na ito at ang mga liham ay maayos na nakakuwadro sa dingding.
Ang bawat salita ng pagmamahal ay hindi na lihim. Ito na ang nagsisilbing kaluluwa ng kanilang bagong tahanan. Humarap si Arnel sa dagat habang nararamdaman ang hangin sa kanyang mukha. Alam niyang marami pa siyang kailangang hilumin sa kanyang sarili, lalo na ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak at ang pagtataksil ng kanyang asawa. Ngunit habang tinitignan niya ang kanyang ina na masayang nag-aayos ng mga bulaklak sa hardin, alam ni Arnel na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng kaaway, kundi ang muling pagbangon ng pamilya. Ang kwento ng mga dalisay ay hindi nagtapos sa paghihigante. Nagtapos ito sa isang hapunan kung saan ang bawat subo ay puno ng pasasalamat at ang bawat kwento ay wala ng halong kasinungalingan. Sa wakas, ang mga liham na matagal nang itinago ay nakahanap na ng kanilang destinasyon, sa puso ng bawat isa sa kanila. Isang taon na ang lumipas mula nang ang bagyo ng pagtataksil ay yumanig sa buhay ni Arnel Dalisay. Ngunit sa hapong ito, ang tanging naririnig sa baybayin ng Quezon ay ang banayan na paghampas ng mga alon sa pampang. Isang tunog na tila isang mahinahong dula ng kalikasan na nagpapatahimik sa anumang ingay ng nakaraan. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang nagiging kulay, kahel at lila. Nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa bagong mansyon na nakatayo sa mismong lugar kung saan dating nakatayo ang isang dampa ng luha. Nakatayo si Arnel sa malawak na beranda. Hawak ang isang tasang kape. Sa kanyang tabi, nakaupo sina Tatay Nestor at Nanay Pilar sa isang tumba-tumba na gawa sa matibay na nara. Ang kanyang ama ay masigla na. Ang mga pisingi ay meron ng kulay at ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ng takot kundi ng kapayapaan. Ang kanyang ina naman ay abala sa pagbuburda ng isang panyo. Ang bawat galaw ng kanyang mga daliri ay puno ng ingat at pagmamahal. Anak, tignan mo ang dagat. Napakapayapa, di ba? Ang mahinang sabi ni Nanay Pilar habang nakatingin sa abot tanaw. Parang ang lahat ng hirap natin noon ay tinangay na ng agos. Mumiti si Arnel at hinawakan ang kamay ng ina. Opo, Nay. At hinding-hindi na tayo hahayaang muling tangayin ng kahit anong bagyo. Sa loob ng isang taon, maraming nagbago. Si Isadora at Mark ay kasalukuyan pa rin nagsisilbi ng kanilang hatol sa loob ng bilangguan. Walang balita si Arnel sa kanila at sa totoo lang, hindi na niya ito hinahanap. Ang galit na dati ay sumasakal sa kanyang puso ay dahan-dahan ng natunaw. Hindi dahil sa karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil mas mahalaga para kay Arnel ang kalinisan ng kanyang sariling kaluluwa kaysa sa bigat ng paghihigante. Ang pagpapatawad para kay Arnel ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagtanggap na ang sugat ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito naggurugo. Pinili niyang palayain ang kanyang sarili mula sa anino ni Isadora upang buong puso niyang maialay ang kanyang natitirang panahon sa dalawang taong tunay na nagmahal sa kanya. Arnel, may balita ka ba kay Doña Consolacion? Tanong ni Tatay Nestor. Ang boses nito ay wala ng bahid ng pait, tanging kuryosidad na lamang. Balita ko po ay nakatira na siya sa isang maliit na paupahan sa labas ng Maynila, Tay. Umaasa na lamang sa tulong ng ilang kamag-anak na hindi pa siya tuluyang tinatalikuran. Ang sagot ni Arnel. Hustisya na po ng buhay ang bahala sa kanya. Dahan-dahang pumasok si Arnel sa loob ng bahay at tumigil sa harap ng dingding kung saan nakakuwadro ang mga lumang liham mula sa lata ng biskwit. Ang mga papel na dati ay punit-punit at marumi ay tila mga banal na kasulatan na ngayon sa kanilang tahanan. Ito ang nagpapaalala sa kanya na sa gitna ng pinakamadilim na gabi, ang pag-asa ay hindi nawawala basta't merong nagmamahal na hindi napapagod maghintay. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga matatayog na gusali ng Makati o sa mga diamanteng suot sa daliri. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang lumingon sa pinanggalingan ng walang hiya at ang mahawakan ang kamay ng mga magulang ng may malinis na budhi. Ang utang na loob ay hindi isang pabigat, kundi isang karangalan na dapat pasalamatan habang may pagkakataon pa. Sa huling sandali ng paglubog ng araw,
Narinig ni Ainel ang tawag ni Nanay Pilar para sa hapunan. Hindi nalugaw na may asin ang nakahain sa mesa. Ang amoy ng sariwang isda at mainit na kanin ay bumabalot sa buong bahay. Habang nagdarasal sila bago kumain, ipinikit ni Arnel ang kanyang mga mata at naramdaman ang isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman mabibili ng anumang halaga ng pera. Ang mga liham ay nakarating na sa kanilang huling destinasyon. Ang pamilya Dalisay ay hindi lamang muling nabuo, sila ay muling nabuhay.